Isa po mapagpalang oras muli ang amin pong ipinapaabot sa lahat ng mga sumusubaybay na nakatunghay po sa inyo po mga telebisyon. Welcome po muli kayo sa programang Back to the Scriptures. Ako pong inyong lingkod, kapatid na Joel D. Abonales Jr. At ako po naman ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos, na sa inyo'y nag-aanyaya na samahan kami sa loob ng isang oras na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tatalakayin po natin ang huling bahagi ng atin pong pag-aaral sa serye pong ito na titingnan po natin ang implikasyon o application sa pag-aaral po natin ng doktrina ng Trinity. Ngunit bago po yon ay tayo po'y manalangin. Dakila at banal po naming Diyos na nasa mga langit. Kami po ay umaasa sa oras na ito na kami ay inyo pong sasamahan sa amin pong pag-aaral. Pangunahan kami ng banal na Espiritu na magkaloob sa amin ng katalinuhan, karunungan upang masumpungan namin ang katotohanan. Salamat po sa katiyakan ng pagdinig sa aming mga dalangin, sapagkat hinihiling po namin ng lahat ng may pasasalamat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa loob po ng 12 episodes na tayo po ay nag-aral, nakita po natin dito ang kahalagahan ng doktrina ng Trinity sa banal na kasulatan, gayon din kung ano ang itinuro po nito o ang impact ng development ng doktrinang Trinity sa mga Seventh-day Adventist Church. Gayon din, Brother Ronald, nakita din natin na napakasarap pag-aralan ng ating history. Lalo tigit kung babalikan natin kung paano ito nag-umpisa, na bagamat ang ating mga pioneers, hindi sila Trinitarians, nakita natin yung leadings ng Panginoon sa ating mga pioneers. Yan ang napakagandang karanasan ng atin pong mga early Seventh-day Adventist fathers o yung mga pioneers, kasi sila mismo ay hindi natin masasabing nangungopya sa mga establisado ng denominasyon during that time. Kasi sila hindi after dun sa mga pre-existing doctrines, kundi nais na lang iparating yung mensahe na ang samahang ito ay sa Biblia lang po nakadepende. Hindi sila humahawak sa anumang tradisyon o anumang creed. Kaya ito yung samahan na masasabi nga nating movement of destiny. Ika nga ni Leroy Edwin Froome. Kasi nga po, sila ay nakadepende lamang sa Panginoon habang kanilang tinatahak ang landas ng liwanag. Kaya hindi tayo matatakot na o magdududa, magdadalawang isip na itong samahan na ito ay sa Diyos. Kaya nga maganda nga na palagi nating inuulit-ulit sa mga minamahal natin mga tagapakinig no, na wala tayong pinagkopyahan ng doktrina natin na Trinity. Kasi ito, very rampant ito kasi ito lagi ang accusations nila sa atin na nangongopya tayo, ito ay aral ng ibang mga relihiyon, na ito ay ating pinatunayan sa loob ng ilang ating mga serye na hindi tayo nangopya, kundi pinag-aralan natin talaga yung buong konsepto niya sa banal na kasulatan. Siguro maganda, Brother Ronald, para sa mga tagapakinig natin, ating i-review ilan sa bago tayo dumako doon sa practical and yung implications at application ng pag-aaral ng Trinity. Magkaroon tayo ng kaunting review sa ating mga napag-aralan from the start para makita ng mga taga-subaybay natin na ang doktrina ng Trinity ay napakaliwanag at biblical na hindi pwedeng itong pasubalian ng kung ano-ano pa mga kasinungalingan. Kaya nung una nating episode, yung biblical basis ng Trinity, pinag-aralan natin dun yung mga pananaw ng banal na kasulatan, siguro para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ba yung mga ilang mga highlights doon na ating napag-aralan, paano natin masusumpungan ang doktrina ng Trinity base sa pahayag ng banal na kasulatan. Dito po ay ipinapakita, kaya nga ito ang naging unang episode ng ating seryeng ito. Kasi nais natin ipakita na kahit wala sila Ellen White, kahit wala itong ating mga history na pinag-uusapan, ay mananatili pong totoo ang doktrina ng Trinity sapagkat ang foundation po ng doktrinang ito ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. At sa pamamagitan po ng kapahayagan ng Diyos, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Pero doon sa Old Testament, isa ang Diyos, hanggang sa New Testament, iisa ang Diyos. At tayo mga Trinitarian, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay tatlo. At dahil sa bagay na yan, mga kaibigan, yan pong divine revelation about the doctrine of the Trinity, may ilang mga pahiwatig sa Old Testament na sumpungan natin kahit sa Old Testament, even dun sa pinakaunang aklat ng Biblia, yung Genesis na ang Diyos ay isa, pero siya po ay composite unity. Halimbawa, doon sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, doon pa lang sa account ng paglalang, ang sabi ng Diyos, lalangin natin
ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, ito'y obviously walang ibang kinakausap doon ang Diyos na nagsalita, kundi yung anak. Nasabi doon sa Colosas 1:15 ay nabasa natin din nung mga nakaraan na itong anak siya yung image of God. Kaya siya yung sinasabi doon ng Ama na lalangin natin sa ating larawan. At nakita din natin yung activities ng Holy Spirit doon sa Genesis 1:2 na siya po ay siya po yung nangangasiwa yung mga bagay patungkol sa nilikha ng Diyos dito sa lupa, no? Nasa Genesis 1:2. Kaya yung doktrina ng Trinity, ito po ay progressive din na naunawaan ng mga apostol at mga alagad. Ito'y naunawaan nila sa pamamagitan mismo ng mga activities ni Jesus Christ. Nung nagpakita siya, nangaral siya, nakita nila yung kanyang claim, na kiniklaim niya yung divine title ng Old Testament, na siya yung ako nga, at siya rin po ay nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, bumuhay siya ng patay, nagpagaling ng may sakit at iba't ibang himala. At ang pinaka-most na himala na nagpapatunay na siya hindi basta tao, hindi lang yung basta virgin birth, no, na pinanganak siya ng walang tatay, kundi nung siya'y namatay, muli siyang binuhay sa mga patay. At binabanggit ng kasulatan na ito'y nagre-reveal lamang na siya'y Diyos, sapagkat walang sino man na pwedeng bumuhay ng patay maliban kung siya ay Diyos. Dahil maraming sinasabi ang Panginoon, sinasabi niya na gibain niyo ang templong ito. At sa loob ng 3 araw ay aking itatayo. At meron din sa statement na ibinigay kong aking buhay at ito'y meron din akong kakayanan na ito ay bawiin. So, meron din tayong ginagamit na Mateo 28:19 na doon ay fully revealed kung sino itong binabanggit na iisang Diyos, no? Kasi sa Old Testament, yung isa ay ginamitan ng Hebrew word na ekad, na ginamit dun sa Genesis 2:24, di ba? Napag-usapan natin, na ginagamit sa mag-asawa, lalaki at babae, pag sila'y nagkasama at kinasal, sila'y nagiging isang laman. Yung word na isa ay ekad, at ito yung ginagamit ngayon dun sa Shema Israel, no? Yung Deuteronomy 6:4, pakinggan nyo Israel, ang Panginoon natin ay iisa. So yung diwa na isa na composite ay kinikilala sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, ito ay na-reveal na yung palang Elohim, kaya siya plural, not because of its majesty, because ang Elohim ay hindi lang isang-isa na solitary God, kundi merong binubuong 3 persona. Nahayag sa New Testament, sabi ni Kristo, bautismuhan ang bawat ginagawang alagad sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya magmula noon ay makikita mo yung kahayagang ito na paliwanag ng paliwanag. Kaya maliwanag na binanggit natin na mayroong iisang Diyos talaga sa 3 persona, na kung saan ang 3 personang ito ay binubuo ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At sa pangalawang episode natin, tinukoy natin kung paano naging Diyos din itong pangalawang persona na to, ang anak ng Diyos. Na si Jesucristo. Na ang kontensyon ng iba, hindi siya Diyos, mababang uri ng Diyos. Kaya paano ba natin siya diniscuss sa mga nakaraan ay paano ba nagkaroon siya ng credential para maging bilang isang Diyos din, nakapareho ng Ama. Kaya ito yung pinagbabatayan natin dito ay Biblia pa rin. At naglaan tayo ng isang episode para dito at ginawa nating pangalawa. Kasi po, hindi kontrobersyal yung pagka-Diyos ng Ama. Wala akong nagdududa dyan. Kaya lang, naging kontrobersyal yung tungkol sa kalagayan ng anak. Na kung saan maraming pananaw. May nagsasabi siya ay tao lang, may nagsasabing siya ay Diyos lang, at nawala yung kanyang pagiging Diyos, kahit kung ano-ano pa. Pero dito sa ating ikalawang episode, napatunayan natin na si Kristo ay qualified, no? Na maging Diyos, kasi pinatunayan natin mula sa claim sa New Testament na siya ay Diyos. Sabi nga sa John 1:1, nung pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay kasama ng Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Pagdating sa verse 18, tinawag siyang nasa sinapupunan ng Ama bilang kaisa-isang anak ng Diyos. No? Doon nga sa ang salita ng buhay, ang pagkakasalin doon, ang Diyos anak na kaisa-isang nasa sinapupunan ng Ama. At yan ay hindi pwedeng i-describe na yung sinasabi na konsepto ng henotheism, no? Na-explain natin to last time. Ang henotheism kasi ay paniniwala na sa Biblia may pinapakilalang tunay na Diyos na malaki at tunay na Diyos na maliit.
Pero hindi ho yun ang tinatanggap ng banal na kasulatan. Wala hong katotohanan yon. Dahil sa banal na kasulatan, kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa pagka-Diyos, hindi pinag-uusapan o hindi tinatanong kung siya ba'y malaking Diyos o mas maliit na Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay kung siya ba'y tunay o hindi na Diyos. Kung ating tatanggapin yung paliwanag ng mga semi-Arians na si Kristo ay iniluwal ng Ama o kaya siya ay nilikha ng Ama at isang Diyos na maliit, tapos mas malaking Diyos ang Ama, lalabas, dalawa ang Diyos. Imbis na umiwas sana sila doon sa ibinibintang sa atin na tayong mga Trinitarian ay nagmula sa paganismo, ang totoo, sila ay nagiging paganismo dahil naniniwala ngayon sila sa maraming Diyos. Samantalang ang konsepto ng pagka-Diyos sa Bible ay monoteismo. Monotheism, isa lamang ang Diyos. Kaya ang standard na paniniwala ng mga apostol na pag-usapan natin last time, si Kristo sa kanyang pagkakataong tao nahayag ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Pagdating doon sa Filipos 2, sa 1-8, ipinapakilala ang nature ni Kristo na hindi siya talagang tao dahil meron siyang tinatawag na pre-human existence. Kaya nga ang sabi ng talata na siya, bagaman nasa anyong Diyos, sa mas accurate na translation ng NIV, na siya bagaman nasa likas na Diyos, in the nature of God, hindi niya inaring nararapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. That is a parallel statement. Pagka sinabing si Kristo ay in the nature of God or form of God, ibig sabihin siya'y kapantay ng Diyos. Yun ay nasa talata. Kaya doon pa lang, kung atin lamang pong pagbibigyan ang Biblia, susundin natin ang Bible, we will read it from the Scriptures. Hindi yung tayo ang susundin ang Biblia, kundi tayo yung susunod sa Biblia, ay napakaliwanag na si Kristo ay hindi isang nilalang. Kaya qualified siya maging member ng Trinity kasi unang-una, nasa kanya ay katangian ng pagiging tunay na Diyos. Siya nga po ay pinakilala bilang omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Imagine mo, sabi ng Colossus 1:17, at ng Hebreo 1:3 na ang lahat ng mga bagay sa sansinukob ay naghahawakang sama-sama sa pamamagitan ng kanyang salita. No? At isa din po ay tinatawag na omniscience. He can be everywhere. Nung sabihin niya sa John 3:13 na ang anak, walang sino mang umakyat sa langit na galing sa langit, kundi ang anak ng taong nasa langit. Habang siya'y nagsasalita bilang tao, siya'y naniniwala na siya din ay nasa langit. At yung kanyang omniscience, nalalaman niya kung anong kaisipan ng mga tao. Nalalaman niya kung anong mangyayari sa future bilang Diyos. Kaya isa rin sa magandang pinag-aralan natin yung role na ginampanan ni Ellen White, especially sa kanyang mga isinulat, sa persona naman ni Jesus sa pagkakilala niya. Na ito nga, yung paniniwala nga ng mga semi-Arians sa ating inire-refute yung kanilang argument na semi-God, demigod dito, based sa writings ni Ellen White, ginagamit din natin siya kasi may mga semi-Arians din, hindi lang sa labas ng ating church, kundi maging sa loob ng ating iglesia, nagkalat din yung itong mga semi-Arians, kaya ginagamit din natin si Ellen White upang patunayan sa kanila na meron siyang mga statement na nagsasabi ang Panginoong Yesus ay omniscience, omnipotent, and all-knowing, especially sa mga writings niya, pag binabanggit niya na yung kanyang buhay underived, unborrowed, at talagang may kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, dito sa puntong ito, ginagamit nila yung sulat ni Ellen White. Kaya lang, ang problema ay since sila ay lumabas na, karamihan na yung mga lumabas sa atin at umaatake sa Seventh-day Adventist, para sa aking pananaw, kapatid na Joel, ay wala na silang karapatan na gumamit ng sulat ni Ellen White. Tandaan ho natin sa kasaysayan po ng Seventh-day Adventist, si Ginang Ellen White na namatay siya ng July 1915, siya po'y namatay na nanatiling nasa loob ng church. Amen. Kahit marami po siyang nakikitang mga tinatawag nating mga troubles at mga imperfections ng church, ang pananaw niya ay positive. He stayed here in church. She died while a member of the Seventh-day Adventist. At yung kanyang sulat ay pinagkatiwala niya. Kaya nga po nagkaroon tayo ng tinatawag na White Estate na kung saan doon ipinagkatiwala niya yung kanyang mga sulat at yung kanyang mga tinatawag na writings sa isang lupon ng samahan na kung saan doon ay mananatili ito at sila lang ang may kakayanan na mag-interpret nito. Kaya pagka umalis ka na sa Seventh-day Adventist at gagamitin mo yung sulat niya, ang mangyayari niyan, makikigamit ka lang. Makikigamit ka lang. Siyempre, hindi ka naman blines at ginamit mo siya outside the true church. Kasi ang writings niya, alam natin, intended for the Seventh-day Adventist church. Pero pag ito'y ginamit mo against the church, na hindi yun ang intention ng writings niya, ay hindi ka mag-a-arrive sa truth.
of course, lahat ng mga sasabihin mo distorted. Kaya yan din ang gusto nating sabihin bilang part ng application natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig. Pagka meron lumapit sa inyo na hindi na natin kasama sa pananampalataya at ginagamit ang sulat ni Ellen White na parang lumalabas, kalaban na natin siya. Huwag niyo hong paniwalaan, huwag nating entertainin sa ating church, ni huwag natin silang patuloyin sa ating bahay. Kaya isa rin dito sa nakikita ko, Brother Ronald, kung talagang nangahawakan sila sa pananaw ng ating mga early pioneers, yung mga sulat na parang ibinabato nila sa atin na ito daw dapat. Ang hindi ko lang nakita dito sa kanila yung kung paano yung ating mga early pioneers tumanggap ng liwanag. Hindi nila pinaliwanag Dito kung paano sila naging mapagpakumbaba, kung paano nila tinanggap yung mga revelation sa kanila ng Panginoon, na bagamat narito sila sa ganitong kalagayan, ito yung dominante na paniniwala nila, pero nung may dumating ng mga revelation, especially sa ministry ni Ellen White, tinanggap din naman nila na ito talaga hanggang sa na-publish na, tinanggap ng ating church. Pero ito mga semi-Arianism na mga kaibigan natin, mga kapatid natin, ay hindi nang hawakan doon sa kapakumbabaan nito mga early pioneers natin. Kaya ang nangyayari po, kung paanong si Apostol Pedro ay nagbabala siya, di ba? Meron siyang sinasabi doon sa ikalawang Pedro 3:15-16 na mag-ingat doon sa mga gumagamit ng kasulatan na minamali ang kahulugan para masunod ang kanilang gusto. So, kung nagagawa po yan sa Bible, ay nagagawa rin po yan sa sulat ni Ellen White. Kaya yung mga naririnig natin, mga lumalabas sa internet, yung mga lumalabas sa mga publications, mga aklat nila na laban sa atin, yun po ay mali na ang method nila ng paggamit sa sulat ni Ellen White. Hindi na nila nasusunod yung tamang paraan ng interpretation. Kaya nagiging selective sila. At napapansin ko rin sa kanilang mga babasahin, pagka binasa mo yung quotation ni Ellen White, pinuputol nila. Kaya nawawala po yung kabuuan at konteksto na siyang tutulong sana para maunawaan nila na kung ano yung gusto nilang ipaisip sa atin ay hindi yun ang sinasabi talaga ng sulat ni Ellen White. Kaya pinag-aralan din natin yung semi-Arianism in our early pioneers. Na kung saan na-trace natin sa history yung pananaw pala ng ating mga early pioneers noon about sa Trinity ay iba pala sa kapahayagan na ating itinuturo ngayon. Kasi ito yung kanilang pinipilit na hindi ito yung pananaw ng early pioneers. Yung pala na tunghayan natin dito sa pag-aaral natin sa mga nakaraang episodes na yung kanila palang idea tungkol sa Trinity ay iba. Iba sa ating talagang itinuturo o tinuturo ng Biblia about sa Trinity. Nabanggit nga natin sa ating mga nakaraang episode na yung mga semi-Arians at mga anti-Trinitarians, yung mga pioneers natin, meron silang pagkakaisa doon sa bagay na yun. No? Nagkakaisa sila sa expression na mali ang Trinity. Nagkakaisa sila na hindi sila tumanggap ng doktrina ng Trinity. They rejected it, particularly noong 1846 hanggang 1888. Kasi nga, ay hindi nila ito matanggap. Pero pagdating doon sa point, kung bakit nila hindi itinanggap, kung paano nila i-define at unawain ang Trinity, doon sila hindi nagkakaisa. Meron na isang kagaya ni Joseph Bates, ang kanyang paliwanag kung bakit daw hindi niya tinatanggap yung Trinity. Kasi nga po, ang Trinity daw ay paniniwala na ang Diyos Ama ay isang persona sa Diyos Anak. Kaya hindi naman pwede daw, sabi niya sa tatay niya, papahayag ako na umanib sa inyong church na Trinitarian kung mapatunayan niyo muna sa akin, tatay, na ikaw at ako ay iisang persona lang. Na alam natin na hindi Trinity ang inatake niya doon, kundi yung modalism o yung oneness na naniniwala na ang Diyos Ama isa na rin ang Diyos Anak. Kaya ipinrove din natin sa mga minamahal natin mga taga-subaybay yung bigat ng argument ng pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesus kontra doon sa semi-Arianism. Kasi ginagamit nga nila yung only begotten na ipinahayag natin sa kanila kung ang only begotten ay hindi nagpapatungkol sa kanyang kababaan bilang Diyos, kundi ito ay sa maling salin o maling aral ng mga pag-aaral sa history din natin, kapatid na Ronald. At atin ngang pinaalala sa ating mga taga-panood na kailangan mag-iingat tayo. Correct. Mayroong dalawang susing prinsipyo tayo na inilahad na unang-una ay atin pong ingatan na huwag magkamali sa pag-unawa sa Bible. Kailangan maglagay tayo ng distinction between nature and position. Iba po yung kalikasan sa katungkulan. Kung sabihin man ng Bible na si Kristo ay sinugo ng Ama, of course, mas mataas yung nagsugo sa sinugo, pero hindi nangangahulugan mababang uring Diyos na si Kristo. Kapagkat yung pagsunod ni Kristo sa mga utos ng Ama at pagpapasakop niya sa Ama
ang nasasakop doon ay hindi yung kalikasan ni Kristong bilang Diyos, hindi nagiging mababang Diyos siya, kundi yung kanya lamang pong katungkulan bilang anak. It is only by function. Kaya may makikita kang subordination, ang ama ay mas lalong dakila kaysa akin. Yun po ay dahil siya ay nagkatawan tao. Kaya mas mababa talaga ang kalagayan tao sa Diyos. No? Tsaka sa kanilang mga pag-aaral, minsan inihiwalay nila yung nature ng pagiging Diyos at pagiging tao ng Panginoong Yesus. Na atin itong pinag-aralan na hindi lamang siya nagkatawang tao, kundi abang siya ay nasa katawang tao, at the same time siya ay Diyos. Kaya doon nga pumapasok yung ating pinag-aaral tungkol sa nature at position niya. Yung nature niya, hindi nawala ang pagiging Diyos. Yung position niya ay rank, subordination. Hindi dahil mababa siyang Diyos, kundi sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Hindi dahil sa mababang Diyos siya. Atin ding diniscuss dito, Brother Rold, kasi ang contention din nila, kaya natin i-discuss ito, paano niya mabubuhay yung kanyang sarili mula sa mga patay, kung tao lang siya. Kaya dito, siguro maganda, pakiulit-ulit sa mga minamahal natin mga taga-subaybay, paanong ang Panginoong Yesus ay nabuhay sa mga patay? Ang Ama ba ang bumuhay sa Kanya? O meron siyang kapangyarihang bumuhay sa kanyang sarili? Yan nga po, ang struggle ng mga semi-Arians, pinapaliwanag nila na si Kristo ay ang hindi pwedeng maging Diyos kasi hindi mamamatay nga ang pagiging Diyos, kaya hindi tayo matutubos. Pero alam mo, baliktad yung kanilang konsepto. Yung pagka-Diyos, sinasabi ni Ellen White, hindi talaga namatay yun. Ang namatay yung pagiging tao niya. No? Dahil sa activities ni Kristo habang nasa lupa, mapapansin natin na nagtutulong yung kanyang Godhead, yung pagka-Diyos at yung pagiging tao. Kaya hindi lamang natin pinatunayan sa mga taga-subaybay natin yung pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Yesus, kundi pinatunayan din natin sa mga aral natin na ibinahagi sa mga taga-subaybay natin, kapatid na Ronald, yung persona rin, isa sa tatlong persona rin sa Trinity na ito, yung banal na Espiritu. Kung gaano rin siya naging makapangyarihan, kung ano rin yung mga credentials niya, paano siya itinuring din na Diyos. May binabanggit sa mga talata sa Biblia na ating ipinalawanag sa kanila na ang banal na Espiritu ay merong will, merong mind. Kaya yung power lang o kapangyarihan lang siya, hindi magpapatunay na merong will or tawag dito, hindi lamang will, kundi meron siyang kapangyarihan magpasya o meron siyang damdamin sa kanyang sarili. Kaya nga tama ka doon sa ating natunghayan mula sa Biblia na ang banal na Espiritu ay kinikilala ng Bible na ito ay hindi isang impluensya o kaya ito ay impersonal force o kaya isang hangin. No? Kasi ito'y maraming activities na binabanggit ang banal na kasulatan patungkol sa gawain ng banal na Espiritu na hindi natin pwedeng baliwalain. Kagaya halimbawa ng pagsusugo ng mga propeta, yung tinatawag na sa Old Testament, yung mga quotations na sinasabing ito ay salita ni Yahweh o ni Jehovah, ay pagdating sa New Testament, kinikilala ng mga apostol na nagsalitang yun na Jehovah, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ano? At yung tinatawag na blasphemy against the Spirit, kung ito ay isang impersonal force o isang hangin, paano ka magbablasphemy sa isang hangin? Paano yung sinasabi rin ng Bible na huwag pipighati ng Espiritu? Kaya ito ay mga ilan sa mga bagay na nagpapatunay na kung atin lamang po, mga kaibigan, na i-consider ang kabuuan ng kasulatan, hindi tayo makakabuo ng doktrina ng Espiritu, impluensya lang. Ito po'y bunga ng maling paggamit ng talata o kaya ay selective. Isa rin sa pinag-aralan natin na bilang suporta doon sa paniniwala ng banal na kasulatan o yung claim ng banal na kasulatan about sa banal na Espiritu, ay atin ding ginamit yung writings ni Ellen White tungkol sa personhood ng banal na Espiritu. Kagaya ng pagkabanggit ay yung banal na kasulatan ay gumamit ng personal pronoun na he. Ganon din ang si Mrs. Ellen G. White na ang pagkagamit niya ng personal pronoun about sa banal na Espiritu nagpapatunay na isa siyang persona at isa rin siyang Diyos. Noong mga 1800s or mga 1890s, naging vocal siya sa pamamagitan ng kanyang mga writings, kagaya ng Desire of Ages, kung saan talagang nilalahad niya yung mga description ng isang Diyos na may tatlong persona. Ginagamit niya yung Heavenly Trio, ginagamit niya ng Holy Spirit ay third person of the Godhead, na ito po yung mga termino na ginagamit ng mga Trinitarians. Kaya hindi porke hindi niya ginagamit yung term na Trinity, ay maingat naman siya sa pag-describe kung ano po ang kalikasan ng pagka-Diyos, na ang ginagamit ng description ay sumasang-ayon
sa prinsipyo ng Trinity na mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Kaya pinag-aralan din natin yung mga talata na ginagamit ng mga anti-Trinitarians na ito para suportahan yung kanilang paniniwala na si Kristo lamang daw ay nilikha, siya ay panganay, ibig sabihin na kung ano yun ay parang ipinanganak lamang ng Ama. So dito, Guro, magbanggit ka, Brother Ronald, ng ilan sa mga talata na ating pinag-aralan para patunayan sa kanila ng ating Panginoong Yesus ay hindi nilikha, kundi siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Isa yan sa mga susi para maunawaan natin yung mga talata na tila baga kumukontra sa Trinity. Yung unang susi ay pag-ibahin natin yung tinatawag na katungkulan sa kalikasan. Ang ikalawang susi ay yung tinatawag na wag natin gawing literal yung paggamit ng Ama, ng Diyos na Ama at yung anak na si Jesus na anak. Ang problema kasi dito sa mga semi-Arians ay ginagawa nila ang Diyos. They are creating God in the image of man. Instead na yung tao ay gawin sa image ng Panginoon. So, ini-interpret nila yung Father, Son sa parang kalagayan natin. So, kung may anak, ay ipinanganak siya. Hindi siya, kumbaga, parang eternal. Kaya dito sa SDA, Seventh-day Adventist History din natin, makikita po natin mga minamahal na hindi naman natin itinatanggi yung mga early pioneers natin. Meron din naman silang idea tungkol sa Trinity. Kaya lang, pinag-aralan natin na iba talaga sa pananaw natin ngayon. May mga statement pa sila na binasa natin at merong tinatawag na development tungkol sa pananaw, tungkol sa Trinity. May nung 1846 to 1888 na dominance yung anti-Trinitarianism hanggang sa dumating yung ibang mga taon, mga panahon na totally na nawala din yung paniniwala ng ilan sa mga pioneers na ito tungkol sa pagiging anti-Trinity. At tandaan po natin, buhay pa si Ellen White, ay tinanggap na ng Seventh-day Adventist Church yung term na Trinity to describe the doctrine and the relationship between the one God and three persons. At ito nga noong 1892, sa sumamamagitan po ni Samuel Spears na sumulat about the Bible doctrine of the Trinity, ito po ay ginawa at pinablish sa atin ng Pacific Press Publishing noong 1892 at ito ay ginawang pang series number 91 sa ating Bible study series na ang pinamagatan itong The Bible Doctrine of the Trinity. At tandaan natin na buhay pa si Ellen White noong 1892. Wala tayong mababasa o anumang mga statement mula sa kanyang sulat na kanyang nire-reject at nire-review itong statement na paggamit ng Trinity. So, ibig sabihin, hindi ho siya against sa Seventh-day Adventist na gamitin yung term na Trinity. At kaya nga noong 1913, no, si Wilcox, na siya po ay editor-in-chief ng Review and Herald, ay talagang taasang ginamit niya na sinabi niya, ito po ang doctrinal statement ng Seventh-day Adventist. Number one, ay naniniwala tayo sa doctrine of the Godhead or the Trinity. Pangalawang beses ginamit yung term na Trinity. Buhay pa po si Ellen White nung gamitin yon at ito'y nag-circulate sa panahon niya, wala tayong maririnig na rebuke mula sa kanya. Kaya kung tayo man mga Seventh-day Adventist ngayon ay gumagamit ng term na Trinity, hindi dahil sa wala ito sa Bible, pero inaalaw ito ng Spirit of Prophecy na gamitin sapagkat ito ay summary ng ating statement ng konsepto ng Biblia na mayroong isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, na mayroon pong bahagi sa paglalang at lalong-lalo na sa pagliligtas ng sangkatauhan. Nakatulong din sa atin yung role and function ni Ellen White tungkol dito sa Trinity debate na ito. Oo nga. Na dito nakita natin yung nagkaroon ng idea ang ating church para mag-arrive tayo sa conclusion about sa Trinity dahilan sa liwanag ng mga sulat ni Ellen White nung binabanggit niya na ang Panginoong Hesukristo mayroong buhay sa kanyang sarili, tinukoy niya ang banal na Espiritu ay isang persona, na Diyos din, kagaya ng Ama at ng Anak. Kaya dito malaki ang impact ng mga sulat ni Ellen White tungkol dito sa mga usapin tungkol sa Trinity. Bagamat hindi niya binanggit yung word na Trinity, pero nagkaroon ng idea ang ating church from 1980 doon sa yung voted doon sa General Conference session upang patunayan na ang Trinity ay doktrina talaga ng Biblia, hindi yan hinango sa kung saan-saan mang mga aral kagaya ng pagano. Ito'y taniwas doon sa gustong ipalabas ng mga semi-Arians na si Ellen White ay hindi naniniwala sa Trinity, against sa Trinity, at nagkaroon lang daw ng Trinity doctrine sa loob ng Seventh-day Adventist Church nung mamatay si Ellen White noong 1915. Tsaka daw ito na ipasok, kaya tayo daw ang naging omega of apostasy
na naririnig natin kadalasan. Pero wala nga pong katotohanan yan. Sinasabi nga sa ating pinag-aralan na si Mrs. White ang naging instrumento ng Panginoong Diyos, na ginamit siya at yung kanyang writings na kung saan ipinaliwanag niya, inexplain niya yung tunay na concept ng Trinity against dun sa maling concept ng Trinity. Kasi dito nag-arrive din tayo na para kay Mrs. White, mayroong varieties ng Trinity. Yung varieties ng creedal statement ng Protestant, yung tinatawag na traditional, na sinasabi nga na ang Diyos ay walang body, walang parts, na alam natin ito ay na-impluensya ng dualism. Samantalang ang Trinity na pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist ay hindi galing doon. Kaya mali ho yung ibinibintang nila na pinulot natin ito mula sa creedal traditional Trinity. Bagkos tayo yung nanghahawakan doon sa pananaw ayon mismo sa pagpapakita sa kanya noong 1850s. Nakita niya mismo sa vision ang Panginoong Kristo na meron siyang persona. Ganon din ang Ama. Hindi nga lang niya pwedeng makita. Na ito po ay sufficient to prove na kung meron mang doctrine ng Trinity na mali, ito yung doctrine ng Trinity na pinopromulgate ng ibang iglesia o ibang pananampalataya. Hindi ho yung Trinity ngayon na tinatanggap natin ng mga Seventh-day Adventists. Yamang ito ay ating pinag-aralan, ni-recall na natin lahat ng ating mga pinag-usapan sa ating episodes. Ang magiging dito yung malaking question mark, so what? Bakit natin kailangan pag-aralan ito? Kasi ang naniniwala ko, Brother Ronald, ang pag-aaral tungkol sa Trinity, it's not just about theological discussion, kung sino ang mas magaling, may magaling na paliwanag tungkol dito. Ang nakikita ko dito, Brother Ronald, anong impact nito kung mapag-aralan natin itong Trinity, about sa Trinity na ito? Ito ba ay nakakaapekto sa pananaw ko sa aking Panginoon? Ito ba may epekto sa aking kaligtasan? Ano ba ang application or implications ng pag-aaral natin ng doktrina ng Trinity, lalo tigit sa ating mga pagsamba, sa ating mga pananalangin at sa ating pagpupuri? Naalala ko nga, Brother Ronald, nung may isa akong kausap na miyembro ng ating church, ang sabi niya lagi niyang ini-impose at lagi niyang itinuturo sa mga kapatid na dapat sa Ama ka lang manalangin. Bakit mo binabanggit ang pangalang Panginoong Yesus? Sa Ama lang dapat ang proper na pag-a-address sa Diyos. Tama nga naman kasi binabanggit naman yan sa Mateo 6:9 hanggang 13 na itinuro ng Panginoong Yesus, ito yung tamang pag-a-address sa ating Diyos. Kaya ngayon, anong epekto nito? Ito ba, pag halimbawa, pag hindi mo binanggit sa panalangin yung Ama o nagbanggit ka ng Panginoon or banal na Espiritu sa iyong panalangin o sa mga worship natin, sa mga pagpupuri, ano bang implikasyon nito pag pinag-aaralan natin ang bagay na ito? Yan ay magandang sagutin, kasi naalala ko rin yung isang nagtanong sa akin. Umattend ako minsan sa kanilang pupulong. Sabi nila, hindi nila tinatanggap yung doctrine ng Trinity. Kasi nga po, hindi nila alam kung kanino i-address ang panalangin. Samantalang kung ang kanilang paniwala ay isa lang ang Diyos, yung Ama, ay alam nila kung sigurado silang sino yung kanilang kinakausap. Pero alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang tanong ay sino yung ating papanalanginan? Correct, oo. Well, idinidescribe ng Bible na since itong tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay bumubuo sa isang Diyos, ay pwede tayong manalangin sa kanila. No, wala akong pinagbabawal. Unang-una, sa Ama, no question. Kasi tinuro ni Jesus yung Lord's Prayer, di ba? Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. So, i-address natin sa Kanya. Lalo na, pagka ang concern natin sa Ama, ay yung tungkol sa ating mga kahilingan, lalo na sa ating kaligtasan, yung kahilingan tungkol sa mga bagay na pangangailangan natin. Kasi doon sa Lord's Prayer, di ba? Give us today our daily bread. At kung ito ipapanalangin niyo sa Ama, ay ito naman ay sa pangalan ni Kristo. Kaya lang ginagamit yung in Jesus' name we pray. At ano naman ang part ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit naman, siya naman yung nag-i-intercede. Inaalalayan niya tayo sa tamang salita na ating sasabihin para ito ay makarating sa Ama at siya naman ang magpapaliwanag sa Ama. Kaya itong tatlong ito, Ama, Anak, Espiritu Santo, meron silang papel na ginagampanan doon pa lang sa prayer. So, ang talagang alam natin, Father, in the name of Jesus, at yung groanings natin na pinapakinggan ng Holy Spirit. Pero may mga pagkakataon, Brother Joel, sa Bible, na ang isang alagad pwedeng manalangin kay Jesus. Halimbawa,
nung si Esteban, ayon sa gawa. Di ba? Si Esteban ay inusik, papatayin siya ng mga Hudyo. Ang sabi ni Esteban, sabang siya'y nananalangin, no? Panginoong Jesus, itinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Sabi niya doon sa gawa 7:59 hanggang 60. So, mamamatay na siya, itinatagubilin niya yung kanyang buhay kay Jesus. At alam naman natin, pinakinggan siya ng Panginoong Hesus. At ang panalangin natin kay Jesus ay pwede rin nating i-address sa Kanya, lalo na kung halimbawa may kinalaman sa pagkakasala nating personal, nagkasala ka, ikaw ay nakagawa ng mabigat na kasalanan na sa tingin mo hindi ka mapapatawad. Since pinapakilala sa Biblia na si Jesus Christ, ang ating mediator, at siya yung pampalubag loob, no, ng Diyos. Sa Ama. At siya po ang palaging, sabi nga dun sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, siya yung ating advocate with the Father. Pag sinabing advocate, dyan galing yung salitang Tagalog na abogado eh. Si Jesus Christ po ang ating abogado. Or tagapagtanggol. Para sa ganun, kung lalapit tayo sa Kanya, sa bisa ng Kanyang dugo na naitigis sa krus, ay wala akong kasalanan na hindi na kayang patawarin. Kung meron mang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, of course, ito yung kasalanan na hindi mo hinihingi ng tawad. Kaya dito, ipinaliliwanag natin sa kanila para mawala po ang kalituhan ninyo, mga kapatid. Kasi kung naniniwala man sila, Brother Ronald, sa Trinity, ay minsan nakaka-apekto din nga, kagaya ng binabanggit ko kanina tungkol sa kanilang pagsamba, kanino nila i-address yung panalangin. Since nabanggit din sa mga talata na binabanggit mo, meron din nga dito si John the Revelator sa huling aklat ng Revelation. Dito sa may Revelation chapter 22 verse 20. Come, Lord Jesus. Dito in-address niya ang Lord Jesus. Ibig sabihin kasi Maranatha, itinuturing niya rin na Diyos ang ating Panginoong Yesus. Paano naman kaya sa banal na Espiritu, Brother Rod, wala naman direct na itinuro ang banal na kasulatan. Pwede kaya tayo mag-address din ng i-address ang banal na Espiritu sa ating panalangin? Since naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ay Diyos, at yan naman ay nakita natin sa Bible, at siya po ay isang persona, meron siyang isip, may damdamin, may tenga, may pandinig, ay bakit hindi tayo pwedeng manalangin? Bagaman walang direct na, no? Kasi nga, alam natin na sa relationship ng tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit, itong Holy Spirit ay parang hindi siya masyado, nasa background lang siya. Nasa background lang siya ng Father and Son. But it doesn't mean na wala siyang mahalagang papel na ginagampanan. At dito, sa bagay nito, since ang Holy Spirit, alam natin, siya ay nagdadala ng conviction sa bawat makasalanan para magbalik loob sa Panginoon, nagbibigay siya ng biyaya, siya ay nagkakaloob ng may spiritual gifts, pwede tayong manalangin sa Kanya at magpasalamat, di ba? Kaya parang ang lalabas nito, kung nag-aalang sila na i-address sa Holy Spirit or sa Panginoong Jesucristo, parang ang lalabas niyan, parang itinuturing mo din sila na hindi rin Diyos. Kasi parang maiilang ka na i-address. Kasi parang ang lalabas niyan, kung i-address mo lang sa Ama, parang siya lang yung Diyos. Pero dito, sa liwanag din na binabanggit natin, pwede po tayo mag-address sa Panginoong Yesus o sa Banal na Espiritu kasi wala tayo naman nakikitang problema dito, Brother Ronald, na kasi tinuturing naman din natin sila na Diyos, pero iisa sila. Tsaka, philosophically speaking, logically, pagka Diyos, of course, makapangyarihan sa lahat, mananalangin ka sa Diyos. Di ba? Dahil siya ang manlilikha siya. At siya nagbigay sa atin ng buhay. So, there's nothing wrong with praying with the Holy Spirit. Kaya nga ang sabi ni Ellen White, isa sila ng nature, isa sila ng character, isa sila ng purpose. Kaya dito, pag kahit i-address natin sa Banal na Espiritu, makakarating din ito sa dalawang persona kasi isa lang naman sila ng hangarin. Lalo tigit, kung pag-uusapan natin ay ang katubusan. Sa ating mga kasalanan, meron silang iba't ibang functions na ginagampanan upang tayo ay makapunta doon sa isang kalagayan na makikilala natin sila ng lubos bilang ating tagapagligtas. Kaya dito, makikita din natin, Brother Ronald, kasi atin nga ipinapaliwanag sa kanila na ito ay tatlong persona. Nag-exist ito dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang sarili at atin ding ipinaliwanag sa mga tagapakinig natin na hindi ito solitary being. Sila, kundi paano mo i-express ang love na hindi ka naman pwede magmahal sa sarili mo, kundi kaya nga sila persona Trinity na para mai-express ang love. Kaya nga sasabi sa 1 John 4:8, God is love. Ngayon, paano mo i-express ang love kung nag-iisa ka lang, Brother Ronald? Totoo naman yun. So, ito yung logical na sagot sa mga taong nagsasabi na hindi totoo ang Trinity.
paano nga naman ito express? Kasi remember, yung love is a relational term. Hindi mo pwedeng ikapit yung love sa isang individual. Otherwise, magiging selfish love yon. Kung ang mamahalin mo ang iyong sarili, magiging narcissist kung tawagin. Ano? So, naniniwala tayo na throughout eternity, ay itong tatlong persona ay nag-i-exist. Because God is love. Kaya nga po, naraalala ko yung sinabi ni Saint Augustine, sa pag-ibig involves talaga tatlong. Unang-una, the lover, which is God the Father, He is the lover. At yung si Jesus, na God the Son, siya naman po ang the beloved Son. At yung namang Holy Spirit, it represents the spirit of love. No? Kasi hindi ka iibig ng sarili mo, kailangan express mo ito sa iba. Kaya nga bilang application, ay napakaganda ng unity at relationship na nagaganap sa pagitan ng Trinity. Hindi lang nito sinasabi kung ano siya, kundi sinasabi kung bakit siya ganon. Kasi since we are created in the image of God, ini-expect ng Panginoon na sa atin namang mga tao, hindi tayo pwedeng mag-ibig lang sa ating sarili. Kailangan ang pag-ibig ay outcome, ilalabas mo. You have to express your love at yun po ang reality ng life. Sinasabi ng doctrine ng Trinity na para ma-experience mo ang kaligayahan at yung tinatawag na meaningful life, ay tularan natin yung Trinity within one God na sila ay hindi nagko-conflict bagkus sila ay namumuhay with harmony at pag-ibig at merong tinatawag na pagpapakumbaba. Kaya sa ethical implications nitong pinag-aaralan natin Trinity, nabasa ko yung book na napakaganda ng sinasabi niya tungkol dito sa implications ng pag-aaral ng Trinity. Sabi niya, tatlo sila na sumulat ito, yung mga Bible scholar ng Adventist, si Woodrow W. Whedon, Jerry Moon at si John Reeve. Maganda po ang pagkasabi nila. But what do we mean by love relationships? If reality is truly defined by the nature of the Trinity, then we can come to only one conclusion. To really exist is to live in outward-oriented love, not inward-directed, self-focused gratification. At yung idea na to, Brother Ronald, nakita ko din na sinuportahan din ito at meron din pahayag si Paul tungkol dito na yung pag-i-express ng pag-ibig, hindi yan yung sa sarili lamang, kundi merong itong parang object din na pag-i-expressan mo ng pag-ibig mo. Subject and object yan. Correct. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 2 hanggang 5. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip at mga taglay ng isa ring pag-ibig na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang ibari na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito rin ay kay Kristo Jesus din naman. So dito, Brother Ronald, tinuturo ni Apostol Pablo kung paano mo i-express yung pag-ibig mo. Na huwag kayong magkakaroon ng pagtatalo-talo, magkaroon kayo ng isang pag-iisip, huwag kayong magiwahiwalay. Na nakikita rin natin ito yung na-express ng pag-ibig ng Trinity na iisa sila ng pag-iisip, iisa sila ng layunin ng panukala ng kaligtasan. Yan ay applicable, no? Lalo na sa tahanan at sa iglesia. Correct. Para maiwasan yung pag-away-away, kundi ma-attain natin yung pagkakaisa. Yan nga po ang panalangin ng Panginoong Jesucristo, di ba? Dito sa isang aklat ng Gospel na si John, no? Sinulat ni John, ito ni-report niya dito po sa John chapter 17 verse 21 hanggang 22. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, ang dalangin ng Panginoong Jesucristo, at kung itataas natin sa verse 20, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ang ganda ng pattern, ang ganda ng example na sinabi ng Panginoon. Ang pagkakaisa natin nakapattern hindi sa principle ng sanlibutan, kundi ito'y nakapattern kung ano ang relasyon ng ama sa anak.
na merong pagkakaisa, merong unity, merong harmony, hindi nag-uungusan, hindi nagpapataasan, bagkus sila ay nagsusuportahan at nagtutulungan sa isa't isa. Kaya maganda yung pattern na binabanggit mo tungkol sa tahanan, tungkol sa ating church, yung pattern ng ating concept tungkol sa pag-ibig, kung paano natin i-express ito sa tahanan at sa ating iglesia, makikita ito sa pag-iibigan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Sa ating tahanan, meron tinatawag dito na partnership ng mag-asawa, na kung saan kung kukunin yung konsepto ng Trinity na ito, meron silang concept ng partnership. Hindi sila nagkakaiba ng plano, kundi pare-pareho sila ng plano. Kaya kung ito ang makikita sa ating tahanan na iisa ang plano ang pamilya, magtatagumpay ang pamilya kasi basic unit of society ito, itong pamilya. At ganun din po sa ating iglesia, Brother Ronald. Na nakikita po ninyo mga minamahal na maaring hindi na rin po ito lingid sa inyong mga kaalaman, na nagkakaroon kayo ng problema sa inyo pong iglesia, meron kayong mga nakakatalo, meron kayong mga nakakasamaan ng loob. Kaya ito yung concept na itinuturo natin, ang kahalagahan ng pag-aaral ng doktrina ng Trinity. Ito yung pattern ng ating pag-ibig. Ito yung pattern kung paano natin mai-express yung pag-iibigan maging sa ating magkakapatid. Kaya nga ang sabi sa 2:5 ng Pilipos, sa binasa kanina, magkaroon kayo ng isang pag-iisip. Kaya nga naalala ko rin, kapatid na Joel, yung illustration na madalas ginagamit sa Trinity, walang iba kundi yung triangle, ano? Alam natin na ito ang pinakamalapit nating gamitin na ilustrasyon to describe yung relationship between the Father, Son, and Holy Spirit. Sa triangle, makikita natin, pag ikaw ay sumulat sa blackboard, nag-drawing ka, isang triangle, ito daw ay isang triangle nakikita mo. Pero ito daw ay lumalarawan sa isang Diyos. Halimbawa, na isang triangle, meron siyang 3 sulok. No? Isa sa taas, tapos sa gilid at sa right side ko. So, itong nasa itaas ay nagre-represent sa Father, ito naman ay Son, and then itong sa side na to ay Holy Spirit. So, hindi 3 ang triangle, isa lang ang triangle. Correct. Meron lang siyang 3 sulok na nagre-represent sa Father. Yung Father, hindi siya yung Son. Ang layo ng distance niya. At yung Father, hindi yung Holy Spirit. Yung Anak ay hindi siya yung Holy Spirit. Hindi rin siya yung Father. Pero alam natin that the Father is God. No, yung nasa sentro which represent God, the Son is God and the Holy Spirit is God, but they are not 3 gods but 3 persons. Ngayon, sa pagdating sa relasyon, napakinggan ko minsan sa isang seminar na maganda yung principle na ito ng triangle, no? Kung ito'y nagagamit natin sa Trinity, it can be applied dan sa relationship, sa tahanan, sa mag-asawa, at sa pamilya, na kung ang triangle daw, ang nasa tuktok natin ay si Kristo. At yung tayo yung narito sa side nito at narito sa side yung mahal mo, at habang kayo ay nakasentro kay Kristo, habang kayo'y pataas ng pataas, ay palapit ng palapit kayo kay Kristo, yung inyong relasyon ay mapapansin nyo palapit ng palapit papunta sa Panginoon. So, diyan makikita natin na talagang, though ito'y philosophical, pero nasa biblical din, kagaya nga po sa pag-aasawa, gusto kong basahin ito. At ito'y mababasa natin sa Efeso, chapter 5, verse 22. Ang sabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapat kung paanong ang iglesia ay nasakop kay Kristo, ay ganyan din man ang mga babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita. So itinuring ni Kristo ang iglesia na kanyang asawa. Na ito ngayon ang magiging pattern. No? Yung pag-ibig na ni Kristo sa iglesia, yun yung pag-ibig na nag-i-exist between the Father, Son, and Holy Spirit. Hindi selfish. Actually, ito yung tinatawag na agape. The highest form of love. No? Unconditional love. Hindi kagaya ng love na nakikita natin sa sanlibutan, na conditional. Mamahalin kita kung may kondisyon. O kaya, mahal kita kasi. But this love na highest form of love na idinidescribe sa Bible na agape, ito yung love ni Kristo. Na ito'y may halong sakripisyo. Kaya ganun na lang ang ginawa. No? Hinayaan niya, para maligtas ang iglesia, hinayaan niya kanyang sarili mag-suffer.
para sa ganon ay madala niya na malinis ang iglesia sa Ama. Kaya nga dito, itinuturo din ang pag-ibig ng Trinity na ito na hindi dapat tayo maging makasarili. Na bagamat wala makakapantay sa pag-ibig nila na ipinahayag sa atin, pero ito ang gusto ng ating Panginoong Yesus na makita sa kanyang mga mananampalataya, yung hindi sila nagsasarili, yung hindi nila sinisiraan ng ibang tao para lang sa sarili nilang kapakanan. Tulad halimbawa sa katauhan ng ating Panginoong Yesus, kung makasarili siya, kung pwede niya namang gamitin yung divinity niya during ng humanity niya para sa personal niya motibo, purpose, yung mga nangungutya sa kanya, pwede niya namang gamitin yung kanyang pagiging Diyos para parusahan, patayin na lang agad. Pero doon, grabe yung pagpapasensya, pagtitiis ng anak, gayon din ng ama, na makita na ganun ang nangyayari sa kanyang anak, na ito ang gustong makita sa atin ng Panginoong Yesus, na bagamat nandito tayo sa kalagayan ng sanlibutan na makasalanan, na magulo, ang gusto ng Panginoon, bagamat magulo ang sanlibutan, may express natin yung pag-ibig sa bawat isa. Kaya alam mo, maganda ulit yung binabasa kong libro about kay Woodrow Wilson, na meron doon isa silang magandang binabanggit, Brother Ronald. At gusto ko pong ibahagi sa ating mga minamahal. Ang sabi po nila dito, and the key to vibrant Christian success in both arenas is the prevailing power of outwardly flowing love that considers others better than ourselves. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, Brother Ronald, hindi makasarili. Isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas na sana, Brother Ronald, nakikita din natin ito sa relationship ng bawat isa, yung hindi nagiging makasarili, yung kumbaga minsan para sa kanyang bentahe, sisiraan yung iba, yung bibigyan niya ng hindi magandang pananalita. Kaya dito makikita natin ang pinaka-pattern at pinaka-modelo ng pag-iibigan na gusto ng Panginoon sa atin dito sa lupa. Yun yung pag-ibig ng Trinity. Oo, at sabi nga din dito sa binasa mong aklat, no, na The Trinity, na isinulat ng tatlong author, sabi niya rito sa pahina 268, but what do we mean by love relationships? Ano? Sabi niya ito, if reality is truly defined by the nature of the Trinity, then we can come to only one conclusion. That is, to really exist is to live in outward-oriented love, not inward-directed, self-focused gratification. So, minsan, di ba, marami kang pera, mayaman ka, parang kompleto ka na sa lahat ng iyong kailangan, wala ka nang hahanapin pa. Di ba, nagtatapon kang pera, but hindi ka na mga problema kasi ang dami mong pera. Pero bakit marami sa kanila ang hindi masaya? Bakit marami ang nagpapakamatay? Na kung tutuusin, andun na sa kanilang lahat. Ang nakikita kong paraan dito kasi ay ang kanilang sentro ng pagmamahal, yung sarili, kung ano yung kailangan. Pero kung yung i-practice nila yung espiritu ng Trinity, which is yung tinatawag nga nila na outward-oriented love, no? Na may halong sakripisyo, ay mas magiging masaya ka. Mas magiging masaya kasi lalo pag nakikita mo yung mga tao na natutulungan mo, na-bless sila, nabubuhay sila, at napapasaya mo sila. Yun talaga ang reality na sinasabi rito, na kapag hindi natin pinaktis yun, hindi tayo kumukonforme sa prinsipyo ng pag-ibig na nabubuhay doon sa tatlong persona na magpakawalang hanggan. Kaya kung makikita lamang natin ng mga kaibigan nating mga nanonood, ang buong konsepto ng Trinity, maalis sa kanilang isipan, Brother Ronald, yung tinatawag natin na makasarili or tinatawag natin na magkakaroon sila ng galit sa atin. Kasi tulad yan, yung pag-atake sa Trinity ay very rampant sa kapanahunan natin. Yung naiinis sila, bakit pa natin itinuturo itong Trinity? Kung makukuha nyo lamang po yung konsepto ng pag-aaral ng Trinity, base po sa pinag-aaralan po namin, ay makikita po ninyo na unti-unting mawawala sa inyo yung mga pagkamuhi. Kasi naging pattern natin ng Trinity. Siguro kung naunawaan nila yung Trinity, hindi na sila maiinis sa atin. Bakit yan ang itinuturo ninyo? Kasi idadirect na sila sa tamang pag-ibig na ito yung nais ng Panginoon sa persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yeah, kaya nga masasabi natin na ang doctrine of the Trinity is not just a doctrine. It is a way of life. It is the purpose of life. And it answers the question, what is the meaning of life? All you have to do is look at the Bible
Bible teachings, wag mo munang alamin kung sino mas mataas, sino mas mababa. Tingnan mo kung paano mag-work yung Father, Son, and Holy Spirit. At they are always in harmony, no conflict, na kapag itong prinsipyong ito ay sinunod sana ng lahat ng mga tao at kinilala ng mga tao, ay masasabi nilang realidad ito, totohanan ito, kasi nakikita nila dun sa tatlo na nagwo-work. Hindi lang ito imagination. And I think makikita rin dito sa selfless love ng Trinity na ito, Brother Ronald, yung konsepto natin minsan tungkol sa gender at saka sa leadership. Kumbaga, pag talagang nakuha natin yung konsepto nga, ito nga yung aking idinidiin sa mga minamahal natin mga tagapakinig, kung makukuha itong konsepto na ito, maaalis sa kanila yung sila yung boss, sila yung mas makapangyarihan, sila yung mas mataas sa iglesia, sila yung dapat sundin. Kundi pag maunawaan itong concept ng Trinity, maaalis sa kanila yung tinatawag natin, Brother Ronald, pagmamataas. Kundi magkakaroon ng kapakumbabaan, di ba, sa relationship ng father and son. Yung leadership ng ama sa anak, bagamat na siya dapat yung masunod, pero nakita niya na napakaganda ng panukala ng kaligtasan kung isusugo niya yung kanyang anak, di ba, Brother Ronald? Kaya nga po, yung iba kasi minamali nila yung pagka ang concept natin ng Trinity mali, ay magiging mali ang application nito. Lalo na kung sa church, no? Halimbawa, yung tinatawag nating gender o yung women in ministry. Nagkaroon ng problema dyan, no? Na ang iba, ine-emphasize nila ang mga babae nagpapasakop, submission. So ang babae laging subordinate. Ngayon sa pandinig ng mga kababaihan, parang ito'y labag sa kanilang damdamin na sila magpapasakop para bang nakakababa. Pero hindi dapat nila isipin. Kung hindi din nila naintindihan yung pagkakaiba ng katungkulan sa kalikasan, ay magkakaroon nga ng parang ganong kaisipan na mas mababa palang nilikha ng babae, ng Diyos ang babae kaysa sa lalaki. Pero kung titignan lang sana nila yung kung paano mag-work ang Trinity, lalo na sa Genesis, di ba? Naging pattern ng Panginoon ang kanilang tinatawag na counsel. Let us create man in our image. Nung ginawa ng Diyos yung lalaki at babae, sabing ganon, at ginawa sila sa iisang nature. No? Yung babae kinuha kay Adan. So, ini-stress ng Book of Genesis na mula pa lang sa creation, ang lalaki at babae ay equal bilang tao. Walang mas mataas na gender, walang mas mababa. All equal. Pero pagdating naman sa role na kanilang gagampanan para magkaroon ng harmony at magtulong-tulong, nasa ganon ay mag-function ang lahat ng by order, because God is a God of order, ay ginawa ng Diyos na head ng family ang lalaki, at ang babae ay siyang, sabi nga nakita ng Diyos si Adan na malungkot, nag-iisa, gumawa siya ng mali yung term na katulong, kundi kapunuan. No? Kapupunan. O ibig sabihin na merong role na gagampanan ng babae, pero ang headship nasa lalaki. Kaya kung maintindihan natin yan, hindi nakakababa yan. Hindi nakakababa sa mga babae. Bagkus ini-stress yan yung equality and at the same time, harmony in order kung merong tinatawag tayong function na kasama sila dun sa plane. Gusto ko rin pong i-stress sa mga minamahal natin mga tagapakinig o ating mga kaibigan, yung binabanggit din sa libro na ating na kinukuhanan ng quotation, kung saan maganda yung kanyang definition dito, ng kanyang pag-describe nung selfless love talaga ng Trinity kung ating uunawain. Ang sabi po dito nila Woodrow Whedon, and the definitions of love that really count are those that reside in the very core or substance of God's eternal triune nature. Amen. So parang ito yung parang pinakakabuuan Parang ito pinakasentro ng pag-iibigan na ito ang dapat na makita sa atin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa huling bahagi ng atin pong pinag-aaralan ito, Brother Ronald, meron ka bang gustong sabihin sa mga tagapakinig natin, mga encouragement na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob na patuloy na sampalatayanan ng ating Panginoong Hesus at ang doktrina ng Trinity na nagbibigay sa atin din ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan? Ang masasabi ko at advice sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood, kung sakali po na hindi nyo naintindihan yung doktrinang ito, ini-encourage ko kayo na mag-aral. O kaya ay sa tulong po ng Back to the Scriptures, ay kami po yung willing na i-inform at i-educate po kayo.
no, na sa paraan na maintindihan natin lahat na itong doctrine ng Trinity ay biblical, hindi po siya pagan. At wag po tayo kagad magja-jump sa conclusion na porke hindi natin maintindihan ang Trinity, tapos makarinig tayo ng mas madaling explanation, ay tama na kagad yung explanation. Nakakalungkot kasi, kapatid na Joel, marami ako narinig ng mga kapatid. Ako'y sabi niya, matagal na akong Adventist pero hindi ko naintindihan ng Trinity. Kaya yun po ang mga prone na ma-deceive. So I pray to God na sana po sa pagkakataong ito, nakatulong yung ating series na tinalakay, at kung may further questions sila, ay open naman po tayo para sila itulungan. Kaya po patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong kagandahang loob na patuloy kayo nakinig at sumubaybay ng amin pong programa po dito sa telebisyon. Patuloy po kayong pagpalain ng atin pong Panginoon sa patuloy po ninyong pagsasaliksik ng kanyang kalooban, lalo tigit pag-aaral ng Trinity Doctrine na ito, Brother Ronald. Salamat po mga minamahal naming mga kaibigan, at sa atin pong pagtatapos, pangungunahan tayo ni kapatid na Ronald sa isa pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa inyo, o aming Ama, sapagkat sa pamamagitan ng inyong anak ay nakilala namin kayo. Nakilala namin ang inyo pong nature. Amen. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami patuloy na ginagabayan at patuloy na iniingatan ito at patuloy na inaalalayan sa lahat ng aming mga hinaing. Amen. Upang makarating sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Nawa, pagpalain po ang mga nakapakinig sa seryeng ito. Opo. Kung sila po ay may mga katanungan at sila po ay prone na sila'y madaya, Panginoon, pakisuyo po na wag nawang pahintunot na ang mga walang malay na ito ay masamantala na mga nagdadala ng mga maling aral. Opo. Bagkus, sila po ay dalhin ninyo sa tunay na paraan. Amen. At nang sa ganon, sa pamamagitan po ng ministeryo ng Back to the Scriptures, ay tulungan nyo po na gamitin ito na maging instrumento para mag-inform at mag-educate ng maraming kapatid para lalo nilang maunawaan ng lubos ang kahalagahan ng paniniwalang ito. Lalo na pag in-apply ito sa pang-araw-araw na buhay sa pansarili at pampamilya. Opo. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang aming tagapakinig. Ito po'y aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po maraming salamat, at ang kapayapaan nawa ng Panginoong Yesus ang sumaating lahat.